8:12 ng umaga. Ang isang magaan na ambon ay nakasabit pa rin sa mga lansangan na tumatakip sa mga bangketa na parang manipis at mamasa-masa na belo. Pinutol ng lamig ang mga buto. Nagmamadali ang mga naglalakad kasama ang mga kwelyo at mainit na kape sa kanilang mga kamay. Sa pasukan sa National Museum of African History and Culture, isang grupo ng mga estudyante ang nakapila para makapasok, tumatawa ng malakas. Walang kamalay-malay sa kung ano ang malapit ng mangyari. Ilang metro ang layo, sa harap ng isang gusali ng bangko na may kahanga-hangang harapan, 3 sasakyan ng pulis ang nakaparada na kumikislap ang mga ilaw, ngunit walang sirena. Naka-cross arms ang mga pulis na nakatayo. Ang isa sa kanila ay ngumunguya ng gum. May kausap ang isa sa cellphone. Lahat ay nanonood ng isang itim na babae nakatayo sa bangketa. Nakatalikod siya. Ang mga kamay ay nakikita sa isang kilos ng kalmado. Hindi siya nababagay dito, ungol ng isa sa mga ahente. Tingnan mo ang hitsura niya. Naliligaw siya, sagot ng isa na nagpakawala ng tuyong tawa. Hindi kumikibo ang babae, huminga siya ng malalim, nakasuot siya ng simpleng dark overcoat na may nakaistilong bere. Itim na briefcase lang ang dala niya. Dumating siya doon para sa isang mahalagang pagpupulong, pero hindi ko akalain na noon pa ituturing akong suspek, higit na hindi siya mapusasan sa publiko. At hindi naisip ng mga pulis na sa pamamagitan ng pagkuyom ng mga metal na kamao, tatatak na nila ang katapusan ng kanilang sariling mga karera. Ang kanyang pangalan ay Everly Carter. Siya ay 52 taong gulang na may balat na kasing itim ng matapang na kape. Mahinahon ngunit matindi ang mga mata, ang uri na nakita ng sobra-sobra para madaling maalog. Ang kanyang buhok ay maingat na tinirintas at nakatago sa ilalim ng isang kulay abong beret. Maayos at walang kapintasan ang overcoat na suot niya. Naglakad siya na may tuwid na postura ng isang taong nagmartsa sa pagalit na lupain. At sa katunayan, siya ay nagmartsa. Ipinanganak sa Alabama sa mga manggagawang bukid, lumaki si Everly na pinapanood ang kanyang ina na naglalaban ng mga damit para sa mayayamang pamilya. At ang kanyang ama ay nag-aayos ng mga bakod para sa mga sentimos. Nag-aral siya sa mga pampublikong paaralan, naging biktima ng panlilibak, at hindi kailanman nagkaroon ng karangyaan ng pag-aalinlangan. Maaaring lumaban siya, o siya ay lamunin, at lumaban siya. Sumali siya sa hukbo sa edad na 19. Umakyat siya ng hakbang-hakbang. Nadaig niya ang mga insulto, paglaban, hindi patas na utos at mga nakatagong hinala. Tinawag siyang exaggerated dahil sa hindi paggiti sa mga pulong. Mayabang para sa hindi pagbabaan ng kanyang mga mata sa harap ng mga puting general. Mahirap dahil hinihingi nito ang parehong paggalang na ibinibigay nito. Alam na alam niya ang mga label na inilagay ng lipunan sa mga babaeng itim na tulad niya. Hindi mapagkakatiwalaan, agresibo, wala sa lugar. Ngunit walang label ang makakapigil sa kung ano ang magiging siya. Nakamit ni Everly Carter ang ranggo ng Brigadier General ng Sandatahang Lakas Maingat, nakalaan iginagalang, ngunit hindi kailanman nambobola. Noong araw na iyon, wala siyang suot na uniforme. Nandun ako bilang isang consultant ng cybersecurity sa isang pulong sa mga executive ng pagbabangko. Wala siyang dalang armas, kaalaman lang, at yon sa ilan ay tila mas mapanganib kaysa sa anumang sandata. Lumapit si Everly sa entrance ng building. Binati niya ang security guard sa pintuan ng maingat na magandang umaga. Hindi siya sumagot. Tiningnan lang siya nito, taas-baba. Sa isang tapik sa radyo, mabilis siyang nagsalita. Makalipas ang ilang segundo, may lumapit na 2 pulis. Madam, mangyaring mga dokumento. Of course, mahinahong sagot niya, binuksan ang folder. Pero bago niya maabot ang badge, humakbang na ang isa sa kanila. Maaari mo bang panatilihing nakikita ang iyong mga kamay para sa mga kadahilanang pangkaligtasan?
Itinago niya ito, kalmado, walang pagbabago. Sanay na ako sa mga exaggerated approach. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang naramdaman niya, mapanuksong tingin, bukas na pang-aalipusta, malisyosong mga ngiti. Pumunta ka ba para ihatid ang iyong CV? Naghihintay ka ba na may dumating mula sa HR at iligtas ka? Hindi siya sumagot. Pinagpatuloy niya ang paghawak sa folder. Nakatutok ang kanyang mga mata sa badge sa bulsa ng opisyal. Opisyal D. Harrington. Mabilis na tumaas ang sitwasyon, isang pangatlong ahente ang lumitaw. Sinabi niya na nakatanggap sila ng ulat ng kahina-hinalang pag-uugali. Siya, ang tanging tao na nakatayo sa bangketa. Isang itim na babae na may itim na briefcase. Hinala, sapat na iyon. Kailangan kong tumalikod ka. Ako ang consultant para sa pulong ng 9:00. Ang pangalan ko ay Everly Carter. Naka-schedule ang lahat. Nagtawanan sila. Tingnan mo, mayroon tayong commander dito. General marahil? Sarkastikong sabi nung isa na ikinatawa naman ng iba. Ang isang iyon ay nanonood ng maraming Netflix. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang opisyal na badge, ang parehong suot niya sa likod ng mga eksena sa Pentagon at itinaas ito. Ngunit walang oras. Nakahawak na sa kanya ang mga kamay nila, malamig na posas, mahigpit na pulso. Sa pilitang ibinalik ang mga armas, nagsimulang magtitigan ang mga tao sa kalsada, lumitaw ang mga cellphone, nagsimula na ang mga recording, sumigaw ang ilan. Iyan ay kapuotang panlahi, wala siyang ginawa. Ngunit hindi tumigil ang mga pulis. Passive resistance, mga protokol ng seguridad. Ginagawa lang namin ang aming trabaho. Samantala, sa ika-21 palapag ng gusali, naghihintay ang mga direktor ng bangko sa consultant. Ang orasan ay 9:04. Hindi nagpakita si Everly. Tinawagan ng receptionist ang cellphone niya. Wala. Sa bangketa, itinulak siya sa sasakyan ng pulis. May luha sa kanyang mga mata, ngunit walang luha. Maaga siyang natuto, huwag magpakita ng kahinaan sa harap ng isang taong gustong magpahiya sa iyo. Sa loob ng kotse, nagbiro ang isa sa mga pulis. Oo, ngayong araw na ito nagsimula kami ng maayos. Unang posas bago magsyam. Sana hindi magdemanda ang isang ito, di ba? Nagtawanan na naman sila. Ngunit ang pagtawa ay magiging huli nila sa mahabang panahon. Sa loob ng sasakyan, hindi umimik si Everly. Nakatutok ang mga mata niya sa bintana. Ang lungsod ay umaagos sa labas. Ang mga sungay, ang ingay ng mga sirena, ang walang malasakit na mundo. Ngunit sa loob, isang ipo-ipo. Ang galit ay kumulo na parang tubig na malapit ng umapaw at gayon paman nanatili siyang kalmado. Dahil natutunan ko na kung minsan ang katahimikan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa pagsigaw. Hindi siya nagmakaawa, hindi siya nagtaas ng boses, hindi niya hiniling na palayain siya. Sinabi lang niya na may disarming kalmado, gumagawa ka ng malubhang pagkakamali. Tumawa ang pulis na nagmamaneho. Oh yeah? At sino ang tatawagan mo? Ang iyong abogado? Tumingin si Everly sa unahan. Huminga siya ng malalim at sinabi lang niya, I don't need to call anyone, pero may tatawag sa'yo. Iyon ang mga huling salita niya hanggang sa makarating sila sa police station. Matatag, huminahon ka, walang sigawan, walang iskandalo. Ngunit sa lakas ng isang taong nakakaalam kung sino sila, at sino ang nakakaalam kung ano mismo ang mangyayari. 9:17 ng umaga, sa 21st floor, nagkakagulo na ang meeting room. Ang CEO ng bangko, 2 retiradong general at isang pangkat ng mga analyst ay naiinip na naghihintay. Ang pagpupulong sa consultant sa seguridad ng data ng Department of Defense ay itinuturing na kagyat at madiskarteng. Wala pa rin bang galing kay Mrs. Carter? Kinumpirma niya ang kanyang presensya kagabi. Sinubukan mo bang tumawag? Mga hindi nasagot na tawag? Napakamot sa baba ang isa sa mga general. Hindi iyon pangkaraniwan, siya ay maagap bilang orasan. Samantala, sa himpilan ng pulisya,
Umupo si Evely sa matigas na upuan sa isang malamig na kwarto. Nakaposas pa rin ang mga kamay. 3 pulis ang pinupunan ng mga papeles nang hindi nagmamadali. Tumawa paminsan-minsan. Isa sa kanila ang nagpost ng selfie sa grupong Os Bravos del Este hanggang sa tumunog ang reception phone, sagot ng attendant na may pang-aalipusta. Ika-9 na presinto, magandang umaga. Huminto siya. Anong meron? Matigas ang boses sa kabilang dulo. Direkta. Opisyal na pagkakakilanlan, kagawaran ng Homeland Security. Kailangan nating makausap ngayon si Mrs. Evely Carter. Nasaan siya? WHO. Nalilito ang tingin ng attendant sa silid. Bumalik siya sa phone. Sandali lang. Wala pang 3 minuto. Tumunog ulit ang telepono. Sa pagkakataong ito, mula sa White House, nagiba ang atmosphere sa police station. Katahimikan. Magmadali. Ang mga opisyal ng pulisya ay kumpas, bumubulong sa mga tainga ng mga tao, tinitingnan ng mga ulat sa kawalan ng pag-asa. Ang immediate superior ng mga opisyal na nagsagawa ng pag-aresto ay pumasok sa silid na may dilat na mga mata. Hayaan mo siya. Ngayon na. Ngunit sir, siya ay, ngayon na! Nag-alinlangan ang pulis. Nauutal naman ang nakipagtawanan sa Netflix. General Carter? Tumingin siya sa mga mata niya. Hindi na kailangang humingi ng tawad. Mas masama ang narinig ko. Tinanggal ang mga posas. Nawala ang mga ngiti. Nanginginig na ngayon ang mga kamay na nakahawak sa kanyang mga pulso. Sa pintuan ng police station, naghihintay na ang 3 itim na sasakyan. 2 federal na ahente ang nag-escort sa kanya. Sinubukan ng isa sa mga opisyal na mautal. Kung gusto mong magsampa ng reklamo, sinabi lang niya, hindi ko kailangang sumigaw para sa hustisya. Ang katotohanan ay sumisigaw para sa akin. At umalis na siya. Tahimik. Ngunit ngayon, ang buong bansa ay nagsimulang makinig sa kanya. Nang hapon ding iyon, 2:00 ng hapon, naglakad si Evely Carter sa harap ng pintuan ng bangko. Sa pagkakataong ito, sinamahan ng 2 federal na security guard at isang tagapayo ng Pentagon. Huminto ang reception, lahat ng mata ay napalingon sa kanya. Karapat-dapat, buo, hindi matitinag. Sa meeting room, tumayo ang CEO nang makita siya. General Carter, pakiusap, humingi ng paumanhin sa nangyari. Ito ay isang napakalaking pagkakamali. Inabot niya ang kamay niya para makipagkamay sa kanya. Nangyayari ang mga pagkakamali, ngunit ang ilan ay mas mahal kaysa sa iba. Sa istasyon ng pulisya, makalipas ang ilang oras, inihayag ang panloob na investigasyon. Ang kagawaran ng hustisya ay nagbukas ng isang pagsisiyasat sa institusyonal na kapuotang panlahi. Kumakalat na sa social media ang video ng pag-aresto na may milyon-milyong view. Dumami ang mga komento, siya ay tahimik. Ngunit ang mundo ay sumigaw para sa kanya. Nakakahiya sa pulis. Honor to them, isang nakaposas na general. At gayunpaman, mas malaya kaysa sa lahat doon. Kinaumagahan, nakatanggap ng personal na tawag si Evely mula sa Pangulo. Humingi siya ng paumanhin sa pambansang telebisyon. At inimbitahan si Evely na manguna sa isang bagong programa, pagsusuri ng pag-uugali sa mga puwersa ng pulisya ng bansa. Makalipas ang 1 linggo, pinarangalan siya sa Kongreso. Mga komander, senador, aktivista, lahat ay nakatayo, nagpalakpakan ng mahabang minuto, hindi lang dahil sa general niya, ngunit para sa dignidad na pinili niyang harapin ang kawalan ng katarungan. At sa mga nakamasid sa malayo, sa likod ng screen ng cellphone, ang 3 pulis na ngayon ay nakatayo, tahimik, ay nahaharap sa kung ano ang nawala sa kanila. Sa mga sumunod na linggo, ang pangalan Evely Carter kinuha ang social media, mga pahayagan at mga broadcast ng balita. Ngunit hindi bilang the handcuffed general, at paano simbolo ng tahimik na katapangan at matatag na hustisya ng walang paghihiganti. Inulit ng mga influencer, celebrity at community leaders ang kanyang mga salita. Isang hashtag, mas she didn't lower her look, naging viral, na sinamahan ng mga larawan ng mga itim na kababaihan sa mga posisyon sa pamumuno na inspirasyon ng kanyang kwento.
Inihayag ng kasangkot na bangko ang paglikha ng isang panloob na programa ng pagsasanay laban sa rasismo na nakatuon sa pag-uugali ng institusyon, coordinated sa kanya. Pulis ng DC gayunpaman, pinanatili ni Evely ang kanyang paghuhusga. Tumanggi siya sa mga panayam sa sensationalist. Nagpakita lamang siya kung saan alam niyang maaari niyang i-provoke tunay na pagbabago. Sa mga pampublikong paaralan, nagsimula siyang bumisita sa mga klase sa mga marginalized na kapitbahayan na nagkukwento ng walang kapaitan. Huwag hayaang sabihin sa iyo ng mundo kung nasaan ka, sabihin sa mundo kung sino ka. Ang anak na babae ng mga magsasaka sa Alabama na minsang hindi pinansin sa bangketa ng isang bangko, naging tagapagturo, sanggunian, simbolo. Hindi sa pagsigaw, ngunit para sa paglakad ng matatag kapag gusto ng lahat na lumuhod siya. Ito ay hindi lamang isang tagumpay sa korte. Ito ay hindi lamang isang pampublikong reparasyon. Ito ay ang eko ng isang kwento na madalas na nagtatapos sa masama. Ngunit sa pagkakataong ito, nagtapos ito ng may dignidad, katapangan at pagbabago. Hindi na kinailangan pang magtaas ng boses ni Evely Carter. Nakatayo lang siya. At iyon ang dahilan kung bakit ang buong mundo ay kailangang makinig sa kanya. Ang hustisya ay walang edad, kulay o anyo. Magkaroon ng lakas ng loob at katotohanan. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Kaya maging bahagi ng chain of transformation na ito. Mag-subscribe sa channel upang marinig ang higit pang mga kwento na pukawin at pukawin ang pagbabago. Mag-subscribe sa channel, iwanan ang iyong komento, mahalaga din ang iyong boses, at ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng paalala na ang paglaban ng may dignidad ay isang gawa ng kapangyarihan. Dahil ang mga ganitong kwento ay kailangang ibahagi, i-activate ang bell at tulungan ng mensaheng ito na maabot ang higit pang mga puso.